Okay, good day sa mga ka-DIY natin dyan at mga ka-solar. I-share ko sa inyo itong inverter dito na dinala sa atin. Isa nating subscriber. Snap 12 volts, 1000 watts. Nang dinala niya yung kanyang inverter na snap at nakatanggal na yung inverter board. Detached na yung inverter board. And then ang ating snap ay modified. Merong LCD sa harap nung enclosure na snap. Ito. Silipin natin yung loob. Ang snap inverter ay low frequency inverter. Ito yung kanyang low frequency transformer. Itetest natin. Dito kung mapapansin nyo, mayroong LCD. Ito. Yung LCD display. Ito kung mapapansin nyo, with cable na red, black, blue, red. Yung cable na red blue is connected sa AC out ng inverter. Then yung red black is connected sa CT. Yung LCD display natin, ito ay power voltmeter, wired power monitor, model P065100, working voltage 110 up to 250 volts AC, rated current 100 ampere, rated power 2200 watts, standby power 1 watt. Yung cable ng power voltmeter connected dito sa AC1 and AC2 sa output terminal ng ating snap inverter. Yung AC1, AC2 terminal N, L. Yung AC1 is N, AC2 is L. Yung yellow na wire natin, and then stripe na green is ground. Ito yung terminal, and then yung sa dulong terminal. And then dito sa labas meron symbol na PE or ground, protected earth. Ang gagawin natin, i-remove natin tong LCD display or power voltmeter. Remove natin tong cover ng AC in, AC out. Yung power voltmeter connected sa AC1, AC2 output terminal na inverter natin. Remove natin. I-remove natin yung cover. Okay. Ito yung cable natin connected sa AC1 and AC2 output terminal ng inverter natin. Ang inverter natin is snap 12 volts 1000 watts.
skip na natin. Once na may na-remove na wire at dumikit sa kabilang side at magkaroon ng okay, re-remove natin itong CT. Remove na yung ating front cover. Okay, ito yung output ng ating toroidal transformer or low frequency transformer. And then, ito yung ating input or primary. And then, ito yung secondary ng ating low frequency transformer, toroidal transformer. Ang input ng ating toroidal transformer, yung primary 6 volts. .5 volts. Ang output 160, 190, 220, 250. Dito sa label ng transformer, ang input o primary 0, 160, 0, 190, 0, 220, 0, 250. Ang output is 6.5 volts, black red. Ngayon, pag sa solar inverter ginamit ito transformer, ang input nito ay yung 6.5 volts. Ang output 160, 190, 220, 250 volts AC. Pakikita ko sa inyo yung output, AC output. Ang AC output, itong cable natin, wire na red and black, connected sa AC out. Yung AC out is AC1, AC2. Terminal N and L. AC out, AC output. Then yung input, AC input, NL or line 1, line 2. Yung line 1, yung black. Yung black is papasok sa inverter board. Black wire. And then yung black wire is nag-jumper. Ayun. Connected doon sa AC1. Output terminal ng ating inverter. And then yung brown connected sa board from AC from terminal AC input L or line 2 AC from DU line 2. Ito. Connected dito sa charger input protect or circuit breaker. Then, yung line 2 from DU or grid connected dito sa circuit breaker.
Then connected sa board, sa input ng ating board, AC input ng board natin. And then ito, output ng toroidal, ito ay connected sa input ng ating inverter board. Ang gagawin natin, ipakita ko sa inyo, i-test natin to transformer if good or okay. Susupply tayo ng 6 volts dito sa kanyang primary, and then susukatan natin to. May measure tayo ng output voltage dito sa black, brown, blue, red, white. Yung black 0, and then brown 190, yung 160 yung brown, yung blue 190, yung red 220, yung white 250 volts. Check natin if okay or good yung output. Okay, ito yung ating transformer. Step down transformer. Input primary is 220 volts. Ang output ay 6 volts. Okay, measure natin yung step down transformer natin. Step down transformer. Ang step down transformer natin with supply 243 volts AC. I-check natin yung output. Ang output natin ay 7 volts o 7.13 volts. Ang gagawin natin, itetest natin yung ating transformer. Yung 6 volts natin ay i-in natin dito, o ko-connect natin dito sa ating input o primary. Ito yung ating primary. Ito, mayroong inductor, and then itong black na shrink tube pong black na naka-attach dito sa ating magnetic wire, and then ito yung red is shrink tube. Okay, connected na yung secondary output na ang voltage ay 6 to 7 volts ng ating EI core step down transformer. And then susukatan natin ang voltage to. Yung black is 0, and then yung brown
171 volts or 170. Yung blue 203 volts AC. Then yung red 235 volts AC. Yung white 267 volts. Meaning, good yung ating transformer. Meron tayong input sa primary na 6 to 7 volts. Ang output natin is present 160, 190 to 200, 235, and 250 volts to 260 volts. Meaning, good po yung ating toroidal transformer o low frequency transformer. Ang sabi ng owner, sometimes walang output sa AC output. Ang gagawin natin, dito tayo magto-troubleshoot. I-check natin to if okay or good. Remove natin yung LCD. I-check natin yung LCD. Ang sabi ng ating subscriber na nagdala ng inverter dito sa atin ay defective. Nagbi-blink yung LCD at wala daw makita. Ang gagawin natin, i-test natin tong board. Kabit muna natin itong board. Ang dilala ng ating subscriber, itong ating inverter na snap, ay detached na yung inverter board. Kakabit natin. Yung cable natin brown, black. Yung cable black and brown ay galing sa DU o grid, and then papasok dito sa ating board sa input ng AC. Yung red is connected sa
AC out. Ito. AC out 1, yung black, AC out 2, yung red. Okay, connect natin yung black, brown, blue, red, white output ng ating low frequency transformer, toroidal transformer. Then connect natin dito sa ating inverter board. Yung inverter board, ito yung ating input from low frequency transformer. Yung output is connected dito sa input ng board. Then yung from DU na black and brown connected dito sa input ng board. Then yung output itong black. And then itong black input output. Ito yung magta-transfer sa relay from DU and then from inverter. Siya yung connected sa ATS. Kung makikita nyo from DU and then ito, nag-jumper connected dito sa AC1 sa output ng ating inverter na snap. And then ito, dumiretso rito. Pumunta rito sa outlet. Install natin tong, connect natin tong cooling pan. Yung ating cooling pan. I-connect natin itong ating VGA port. Ang ating VGA port, remote port RS-232. Yung LCD natin connected dito sa ating inverter board. Yung ating primary, ito, yung black and red, primary na ang ating toroidal transformer o low frequency transformer is connected dito sa heatsink. Yung heatsink natin dito connected yung output ng ating MOSFET na ba ang gamit na ating inverter. 60 makita G065N07. Yung heatsink natin connected dito yung drain and source, yung drain sa low side, yung source sa high side. If IGBT ang gamit ng ating inverter, sa high side connected sa heatsink ang emitter, sa low side connected ang heatsink sa collector, and then yung collector and emitter na connected sa heatsink from low side and high side. Ito yung ating output na connected sa primary ng ating transformer, low frequency transformer. And then ganun din yung sa MOSFET.
Okay, connected na yung ating primary ng toroidal transformer or low frequency transformer dito sa ating output ng inverter board side chink. Ang gagawin natin, yung positive cable natin from battery, attach natin dito sa terminal sa board. Then ito yung negative. Sa mga kasama natin na gustong mag-test if may trouble or defective na yung inyong inverter, ang i-supply natin 12 volts DC voltage natin, 12 volts from power supply ng PSU ng computer, power supply unit ng PC. If merong shorted dito, yung power supply natin with overcurrent protection, ang gagawin ni power supply natin, switch mode power supply, i-off niya yung DC out na 12 volts, and then wala ditong masisira o madadamage na ibang components if meron trouble to. Huwag tayong gumamit ng battery. Once na hindi nag-trip yung circuit breaker natin, DC circuit breaker natin na connected sa battery, puputok, uusok yung ating inverter board. Merong madadamage na components, electronic parts. Okay, mag-i-install tayo ng ...12 volts or attach tayo ng 12 volts DC from PSU. Ang 12 volts sa DC natin input dito sa left side, and then negative dito sa right side. Okay, attach natin tong AC cord. Okay, yung AC cord natin is connected na rito sa AC input ng ating power supply. Ang ating power supply, 12 volts. Okay, power on. Measure natin yung power supply natin. Set natin sa DC. Positive, negative. 12.4 volts or 12.40 volts DC, meaning meron na tayong supply dito, positive, negative. Okay, present na yung positive negative natin dito sa board, meaning yung voltage natin ay pumasok na sa board. Ang gagawin natin, pa-power on natin yung ating inverter board. I-check natin if ang ating LCD display is nagbe-blink. Ang sabi ng ating subscriber na nagpapagawa sa atin
nagbi-blink ang LCD display. And then sometimes without output or walang AC out. Wala tayong 220 volts AC sa output nating inverter board. Okay, power on. Ayun. Yan ang sinasabi ng ating subscriber. Continuous beeping. Continuous beeping ano. Ngayon, yung LCD natin, ayan o. Hindi mabasa yung figures. I-check natin yung output dito. Ang output natin, AC output, NL. Yung N is AC1, yung L is AC2. With output, ang hindi lang natin sure if connected sa load. If connected sa load at nag-voltage drop yung ating AC out na 223 volts, mayroon problem sa board. And then to-troubleshoot natin. Ang una natin gagawin, test step natin dito. Palit muna tayo ng LCD display. At nag-iinit yung LCD display. Okay, power off. Ang gagawin natin, maghahanap tayo nito. And then sa susunod na video, ipapakita ko sa inyo, ikakabit natin o i-install natin yung LCD display na ating ma-order o mabibili. And then dito, kung may trouble ay i-check natin sa ating inverter board. Okay, sa next video, install natin yung LCD. Hanap tayo ng LCD.